Kausapin po natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying and Jerry. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, una lang po, ang Supreme Court po ay nagtakda na ng mga panuntunan kung sino yung ituturing na mga fugitives, fugitives from justice. Pero meron pong binanggit ang Supreme Court na ang mga fugitives pala ay hindi na maaaring makakuha ng kahit na anong relief sa husgado. Halimbawa, isang fugitive from prosecution o kaya from trial ay nagpunta sa ibang bansa tapos iniwanan niya abogado niya rito at humihingi na siya makapagpiyansa etc. Sa mga nakaraan may mga ganyan tayo sa kasaysayan, di ba? Alam mo, si Senator Ping, diretso yun si Senator Ping Lacson. Hindi na pala pwede yun ngayon, Attorney Cayosa? Sa totoo lang, yung doktrina na yan ay matagal na eh. Hindi pala bago? Oo, yung doktrina ng fugitive disentitlement doctrine, matagal na ho yan. Ito bagong desisyon lang ng korte. Siguro nakakahalata ang Supreme Court na sa mga ibang korte, trial courts, paiba-iba ang application. Pero matagal na ho na doktrina yan. Ayaw mo magpailalim sa jurisdiction o otoridad ng mga akusado. Pilipinas. Hindi ka rin pwedeng humingi ng relief o kaya tulong sa kanila. So, matagal na ho yan. Itong desisyon na ito, isa lang sa mga pinakabagong desisyon. Pero parang siguro to remind the other lower courts na i-implement natin dito ng stricto. So ano pong ibig sabihin nun, attorney? Kapag ang isang akusado ay ayaw umuwi, ibig sabihin ayaw niyang dahil ayaw niyang makulong, dahil siguradong pag-uwi niya ikukulong siya, walang anumang pleadings o anumang apela na pwedeng gawin o natatanggapin ng hukuman, i-entertain ng hukuman mula sa kanyang abogadong nandito. Ganun nga ho. Ganun ang rule noon at ganun ang rule hanggang ngayon. I-reiterate lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court. So, they cannot run to the court at the same time, hide from the court kung pagdating naman sa warrant of arrest o yung pananagutan niya sa korte. So, but it also applies to the Supreme Court, hindi lang sa mga trial courts. Opo, lahat ng korte. The principle kasi is based on fairness, di ba? At saka logic na hihingi ka ng tulong ng isang court, magpapaayuda ka, pero hindi mo naman kinikilala o nagtatago ka naman sa mga korte ng Republika ng Pilipinas. Anong klaseng relasyon yan? Anong klaseng logic yan? So, maganda nga na nagkataon na linabas nila ito. Pero matagal na ko yan. Mahirap po kasi depende sa templada. May mga hukom na pinagbibigyan. Yun na nga Nagtataka tuloy mga abogado. So, doon din natin makita na there's also a problem with our judges and justices. Opo. Kung minsan, ang pag-apply ng mga doktrina. Kaya po, I put emphasis doon sa pati Korte Suprema kasama dito sapagkat citing the case of Senator Ping Lacson, Korte Suprema nga yun yung nagdesisyon sa kanya. Oo. So, alam mo kasi kung depende rin sa mga detalye. So, every case is unique. No? Halimbawa, kung minsan ang ginagamit nila, yung petition is to question precisely the jurisdiction of the court. So, yun, ginagawang exception yan. O kaya, walang kabase-basehan yung charge, talagang panggigipit lang sa'yo, kaya pakikinggan nila kasi kung i-review nila, wala naman talagang jurisdiction dapat ang mga korte o walang kabase-basehan yung kaso. Therefore, wala silang jurisdiction. So, pwedeng ganyan. So, it depends on the details of the case. As they say, for every rule, for every principle, there is merong exception. Opo, so yung discretion ng
ng mga hukom o ng Supreme Court kasi hindi naman ho pare-pareho yung sitwasyon. Opo, okay. So, sa kaso po ni Attorney Harry Roque, paano po dapat na i-address ng husgado yon? Kung meron man siyang mga pending petition o kaya mga motion sa husgado sa Pilipinas. Well, sana ho straightforward ang pag-apply kasi itong sitwasyon ho naman ni Professor Harry Roque, di ba meron ng kaso hinain dun sa mga kasama niya dun sa korporasyon. Nahatulan na nga. Nahatulan. Di ba? Opo. O yung isa, nagtatago na rin. So, hindi ho naman ito a question of jurisdiction. It's a question, sinasabi lang niya, walang ebidensya sa kanya. That's a matter for the courts to determine. Kaya nga may hearing eh. Yes. Di ba? So yun, malinaw na iniiwasan lang talaga niya. Mukhang ang game plan niya, i-dribble ito at hopefully, pag magpalit ng administrasyon at kaibigan niya yung presidente, di baka sakaling mawala na naman lahat ito. Yun yung pinaglalaruan kasi yung ating justice system. Napopoliticize. Dahil na rin, sobrang bagal ng ating mga puwes at mga justices. So para bang weather na lang nila yan. So, yun ang isang masamang epekto nung sobrang bagal ng justisya sa ating bansa. Opo. Doon po sa definition ng fugitive from justice, sa bagong ruling po ng Supreme Court na ito, hindi lang pala yung tumakas after conviction ang fugitive from justice, attorney. Opo, hindi ho naman. At again, hindi ito bago kapilin. Matagal na yan. Either pumakas ka sa bilangguan o kaya may warrant of arrest ka na. Alam mo na may warrant of arrest ka, alam mo may kaso, at ikaw ay umaalis sa bansa, you don't submit to the jurisdiction of the court. Fugitive from Fugitive justice pa rin. ka na rin. Pero paano attorney kung nakaalis ka, wala kang kaso nung umalis ka, tapos nung nasa abroad ka na, tsaka may nakapag-file ng kaso against you, tsaka nakapag-release nakarating sa husgado, nagpalabas ng arrest warrant. Ang bansag pabasay doon fugitive. Pugante. Oo, pugante ka pa rin. Kasi hindi naman ibig sabihin na kung nasa ibang bansa ka, hindi ka na Pilipino eh. Hindi ka na subject sa mga batas ng Pilipinas. Hindi ka na subject ng authority ng mga korte dito. So, it doesn't matter. Diba? Ang obligasyon mo talaga, pag ikaw ay kinasuhan at merong subpoena sa'yo, o kaya may warrant of arrest sa'yo, harapin mo yon. Ganun yun. Wala dapat exception yan eh. So kapag ka yun ang sitwasyon ng mga nasa ibang bansa ngayon. Yes. So kapag ka po nakapag-acquire ng jurisdiction ang husgado, tapos wala siya, pugante na siya. Pero paano po kung ang sitwasyon finailan pa lang siya ng kaso sa piskalya, pero ayaw niya magpakita, pwede na ba siyang ituring na fugitive from justice? Well, in layman's terms, ganun yun. Kasi may charge na. Pero ang formal fugitive from justice ay yung manggagaling sa korte. Basta may korte. Sa korte. Yung ng kaso, prima facie evidence lang yan eh. Pwede rin wine-weaponize ng DOJ. Yung kapangyarihan na yan. Pero pagdating ho sa korte, pag nag-file ng kaso doon, ang obligasyon ng korte is independently assess yung ebidensya at yung charges na inihain ng executive branch ng DOJ o Ombudsman o NBI o Kapulisan. At siya mismo yung question, meron bang probable cause to issue a warrant of arrest? Kung meron, pag may warrant of arrest at hindi ka pa rin nagsusurrender, talagang fugitive from justice. At yung korte, may kapangyarihan yan, may obligasyon yan na i-declare kang fugitive from justice at mag-issue ng anumang order para mapailalim ka sa batas ng Pilipinas, sa jurisdiction ng korte, harapin yung kaso at mahusgahan. You're given due process. So, ganun ko yan. So, dapat talaga naiintindihan ng mga tao ito. Pero, attorney, paano ho dito sa, direktahin na natin yung kay dating Congressman Zaldico,
Umalis siya, wala pa siyang kaso dahil ang dahilan niya ng pag-alis niya ay pagpapagamot. Tapos nakasuhan siya at ngayon mukhang lumalabas na mukhang meron siyang sabi ni Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport na ang ibig sabihin ay parang resident na siya ng Portugal. May hold pa ba, may habol pa ba ang Philippine government sa isang nakakuha na ng permanent residency sa ibang bansa? Meron naman, no? Kung talagang gugustuhin ng gobyerno, marami pang ibang mga basehan para i-request ang Portugal na arestuhin siya at ibalik sa Pilipinas, no? Palabang ho yan, kung totoo yung impormasyon ng DILG Secretary, Opo. baka siya ay nag-avail nung tinatawag na golden visa. Yes. Yung bang mag-invest ka ng €500,000 sa Portugal sa business, o kaya mag-donate ka ng €250,000 sa cultural heritage, mga ganyan. Bibigyan ka na nila ng Golden passport. visa. After 5 years, pwede kang i-consider mag-apply as citizen. So, hindi Citizen. natin alam. Kung yan, the fact that merong ganyan does not preclude, hindi naman wala nang remedyo ang Republika ng Pilipinas. Unang-una, nandyan ho ang Interpol. Sa ating pagkaalam, yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, miyembro ng Interpol. So, kasama din ho yan. Of course, ina-evaluate din nila kung yung request natin na arestuhin is because of religious, political, or racial, or military in nature. Yan lang yung exception na hindi obligadong tumalima yung kapulisan nila doon. But hindi naman. Di ba? Pangungurakot yan eh. It's nothing to do with the exception. So, Interpol, obligation. Pangalawa, alam niyo ho, yung Pilipinas, kagaya din ng Portugal, signatory ho tayo dun sa tinatawag na Merida Convention, yung United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa ho yan. So dun sa international treaty na yan, halos lahat ho ng bansa sa mundo, 192 pumirma na dyan. Aarin na lang ata hindi pumirma. Pagtutulungan ang mga bansa, sugpuin yung corruption. So pwede hong i-cite din yan. So meron din ho, kahit walang treaty, walang international convention, meron din ho yung yung tinatawag sa international law, yung reciprocity. Reciprocity, opo. Pag i-request natin, ang kondisyon yan, o sige, pagbibigyan namin kayo, pero kung meron din similar sitwasyon sa yung Portuguese citizen, nagtatanong yan sa iyo, pagbigyan ganun din. Pwede din ho. Kaliwaan. Kaliwaan maraming. So kapag corruption talaga ang issue, bukod sa ibang kasalanan, marami nang pwedeng gawin ang gobyerno in cooperation with other countries. Even in the absence of an extradition treaty. Wala talaga tayong extradition treaty sa sa wala po, wala nga po. Opo. Meron tayo. So, limitado yung extradition treaty. So sana wag lang dalhin yung mga kwan dyan kasi wala naman talaga tayo. Pero meron pong ibang mga pamamaraan, ibang mga proseso, ibang legal basis para hingin ng Pilipinas na mag-cooperate ang Portugal o anumang bansa na kinaroroonan ng akusado. Kasi meron tayong legitimate case hindi nga lang legitimate. Talagang malaking skandalo ito. Yes. Saka I'm sure napapanood naman nila yung nangyayari sa Pilipinas. Pagka po hindi nila tayo tinulungan doon, maaari ba silang makasuhan ng aiding and abetting a fugitive? May hirap po yan sapagkat yung bansa sa ating jurisdiction sa ating bansa local lang. So kung gusto natin sila i-complain sa International Court of Justice, state versus state yan. Hindi ho naman ito sakop kasi nga discretion na siya. Pero sa tingin ko, kung talagang seryosohin ng gobyerno, yung Portugal, member yan ng European Commission, Union. Sila ho doon, napakahigpit sila against corruption. Yes. Doon nga ho, resign ka agad, di ba? Pagbibilis nila panagutin yung magnanakaw. So, they will support that normally. So, hindi natin alam. Siguro, quietly, nagre-request ng ating
Foreign Affairs. Tama po. Sa ganon. So kahit na ho ang isang fugitive ay nakapag-acquire na ng citizenship, ganun pa rin ang pwedeng kilos o pwedeng gawin, attorney, ng gobyerno? But discretion ho, kasi yan nung gobyerno nila Yung diba? host country. So, yung titimbangin nila ngayon, yung ano bang mas mahalaga? Isang akusadong mandarambong, one of the so many investors nila, Mm-mm. o kaya yung pakikipagkaibigan natin sa bansang Pilipinas. Mm-mm. Marami din naman tayong OFW doon. Pangalawa, yung kanilang reputasyon sa European community and In the fight yung against national corruption. community na para bang, na you're coddling a grafter. Diba? Anong ipapamukha mo sa inyong taong bayan at inyong mga kaibigan sa buong mundo kung ito ang lalaking mga skandalo kinakasangkutan. Yeah. Tapos dahil lang nag-invest sa iyo hindi ka na makikipag-cooperate. Ang tamang tignan. So Pangit talaga. gagawin nila yan. Malamang ho yan makipag-cooperate. Hindi lang natin alam kung siniseryoso ng gobyerno at nagre-request na tayo. Opo. Wag lang nila maalala na si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan at isang Portugis yun. Sabihin, Portugis yun ba't Binatay nyo? pinatay nyo ang aming kalahi? Nung si Magellan ay tumuntong Hindi, 1521. wag ipapaalala ni Attorney Cayosa. Pero ang kailan ipaalala natin sila, nung colony nila tayo, nakinabang sa kayamanan at ang pagod ng mga Pilipino, di ba? Sila lahat yan. Baka Attorney Cayosa, baka inguso. Hindi naman Portugal yun Espanya yun Ba't hindi mo kami nakinabang sa inyo Anyway po. Alam mo naman yung mga kaharian ng mga yan, they intermarry. So they are all European colonizers. They took advantage of our natural resources, pagod natin. Lahat sila. Kasi hipokrituhan naman yan, di ba? Mamalinis sila pero ikokotin nila yung mandarambong sa ating bansa. Last na lang po, Attorney, gusto lang naming ma-educate. Isang maikli na lang. Meron kasi kaming binabasang balita kanina na ang otoridad po, ang CIDG, PAOK at Southern Police District, nag-serve ng arrest warrant sa isang Chinese national kaso. Ang kaso nito, estafa. So nung pong hinabol nila tong Chinese national na to sa isang building, andun po ito sa isang lugar na mukhang pogo to Puguan pala. Mukhang pogo. Sabi ng CIDG, mukhang pogo to Merong 17 other foreigners at 95 Pilipino. Meron daw po mga computer, may mga lamesa, may mga smartphone. Pinaguhuli na rin po nila yung mga tao doon. Pwede po bang gawin yon ng mga otoridad? Pwede ho yan. Yan ho yung tinatawag natin na search incidental to the service of a warrant of arrest. Okay. Kasi nga ho, kung may warrant of arrest, ang kapangyarihan at obligasyon ng mga law enforcement agents, hanapin ang taong ito kahit nasaan siya Yes. at huhulihin using reasonable force. Ngayon, tumakbo doon, nagtago. Sinabon nila. Pagpasok nila doon, nakita nila. May ibang krimen pala doon. Oo. May ongoing crime. Diba? So, in plain view, nakikita nila na illegal yun. So, they are entitled. Yung tinatawag na allowable search incident to an arrest. At plus, nakikita din allowable arrest without warrant kasi nga, a crime is being committed in front of you. So, exception ho. Ito kung minsan ho, ginagamit ka ng law enforcement. The reason po kung bakit namin itinatanong ito, baka kasi mahulog yung kaso sa husgado. Kapag dating ng diinan, kasi una-una, walang kinalaman yung kung anumang krimen na pinapalagay nilang krimen dahil may mga computer, may mga lamesa, may mga smartphone ay inassume nila na yun ay pogo. Pero yung pong hinuhuli nilang suspect ay hindi po related sa pogo kundi estafa. Wala hong ganung dichotomy. Opo. At ito naman mahuhulog talaga sa korte. But there have been enough jurisprudence to guide the trial court. Sana ho naman, hindi na naman tayo mabudol-budol sa trial court. Eksakto, opo. We have enough kasi nga kung minsan
kasabot sa kalukuhan yung mga puwes, di ba? Oo. Gumagawa ng sariling rules. Pero yung search incidental to an arrest, hindi ko naman kinakailangan parehong offense. Tinitingnan nila. Kasi nga, ang basis niyan is, pag may nakikita kang illegal na pangyayari o gawain, obligasyon mo at may kapangyarihan kang sugpuin ito kaagad. Lalo at saka, hindi ka kinakailangan hihinto at pupunta sa korte hihingi ng search warrant. Di nagtakbuhan, nagtaguhan na. Wala na. Wala ka na abutan. Ito po yung isang reason pa. Ang nag-serve po ng arrest warrant ay CIDG, PAOK na laging involved sa anti-Pogo operation at Southern Police District. Hindi po kaya ito maaaring kung magaling katulad nyo ang abogado nitong mga ito, lumilitaw na meron na silang prior knowledge na meron talagang Pogo operation doon, na imbis na i-apply ng search warrant ay kinuha na lang, ano tawag doon, kumbachero, yung dinaan doon sa estafa. Idinaan na lang doon sa estafa. Well, una, yung arrest warrant ho kasi, hindi naman limited yan to a particular unit ng law enforcement agency. Nakalagay ko dyan, for example, din sa kapulisan o din sa law enforcement agency na nakatutok sa kaso ng estafa o din sa territorial jurisdiction. Pero, for any law enforcement agency, nakalagay ho yan. So, pwede hong kahit sino. Pangalawa, discretion na ho ng executive branch ng law enforcement agency, gaano pa kadelikado ito. Ano bang kailangan natin para maipatupad yung warrant of arrest? Kailangan ng CIDG, kailangan ng military, kailangan ng barangay tanod. Meron ho naman silang tungkulin at discretion na humingi ng tulong para maging successful yung arrest. Yung arrest ng iisang tao, kahit iisang tao lang 'yon, no? Kung magaling naman yung abogado, kagaya niyo, sasabihin nila, alam nyo na na meron ganyan. Talaga naman naamin yung PAOK o kaya yung IDG, di ba? And then, of course, meron ng ibang konsiderasyon, di ba? Yes. Yung ilalaglag yung kaso. So, yun ang bantayan natin. Actually, kaya napakaganda po na napag-uusapan nito at kaya kayo po ang aming kinontak para po kami ma-educate. Dahil sa baka yung kaso ay kaganda-ganda, masayang lang pagdating po sa husgado dahil po sa mga alituntunin na hindi sinunod. Attorney Cayosa, kami pinagpapasalamat sa ulitin po, Attorney. Salamat sa libreng lecture. Thank you. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines.